Siguro nagtataka kayo kung bakit sa dami-dami naman ang pwedeng ibigay sa inyong livelihood program, bakit tempe pa ang napili ni Mrs. Eki Warren? Siguro nagtataka rin kayo, bakit naman ito pa ang kung ano ba tong tempe na ito? Ano ba ito? Saan ba ito nanggaling itong tempe na ito? Ang tempe ho ay ipapasa ko ito sa inyo, no? Actually, buhay pa to hanggang ngayon. In the sense na, yung molds nga nag-activate pa, hindi ko pa nalalagay sa refrigerator. Itong tempe ay gawa sa soya. Alam nyo yung tokwa, tofu, tahure, tausi, taho, lahat yan gawang soya. Ganito, mas masustansya itong tempe. Gawa ng sa proseso niya, sa incubation, ferment sa pagpapapanis, ang kanyang mga bitamina ay lalong nagiging mas masustansya. Actually, per kilo ng tempe, US soybeans ay 50 pesos. Lalagyan nyo lang siya ng mga isang kutsaritang rice flour. Ang rice flour, pwedeng dikdikin nyo yung bigas, no? Pero marami na ngayon nabibili sa supermarket na galing Thailand that says rice flour or glutinous rice flour. But what we're using is rice flour. Isang kutsarita, kada kilo, isang kutsarita lang na rice flour. At ang isang importanteng ingredient ay yung tinatawag na ragi. Isang kutsarita rin lang ang lalagay mo noon. Yung ragi naman, susuplayin naman kayo, kami magsusupply sa inyo ng ragi for the meantime na wala pang siguradong importation ng ragi. I told ang cultivation niya 3 days, no? Pwede niyong itago sa refrigerator ng 1 week. Pero sa freezer, tumatagal na ng over 2 months. Ang benta ko ng tempe na ganyang kalaki ay 25 pesos isang slab. More or less, mga 170 grams yan pag tinitimbang namin. Ang puhunan nyo lang ay 50 pesos na soybeans, plus yung rice flour and tubig, palagay nyo na, pati na yung kuryente, pag laga, siguro mga 60 pesos lang. From 60 pesos, kaya nyo ibenta ng 250 pesos. Kaya naman, yung sustansya na kinakain ng mga bata ay gumanda-ganda naman. Hindi naman puro instant noodles, hindi naman puro squid balls and fish balls. Sa bawat isang kilong soybeans na hilaw, lalagyan nyo ng mga, siguro mga 10 takal na tubig. Pag sinukat ninyo, para ba kayo nagsasaing, mga ganun ka tanggal ang kanyang balok. No? Pag kumukulo na, sa kanyo timer ng 20 minutes. Itong isang nakasalang dito, ito na yung napanis. Kita nyo, wala ng balat. Wala ng balat. Pinanis ng overnight. Patuloy mo muna sa atin. Nasunutin mo kape natin. Kasi nandito tayo sa gitna. Dagdagan natin kay Charo. Maangang yan. Imbes na fish balls. Maangang yan. Pwede na kayong gumawa niyan pagkatapos nitong ano na ito. After fermentation, Okay. you sterilize it either by steaming it or boiling it for 20 minutes in water. Okay. And then you drain it and let it dry on a cheesecloth. Okay. Probably 1 hour. Not really very, very dry. Just to remove the water content of the beans. Also, you were removing some of the particles that are foreign to it, or what? Yes. But that's, and then after drying it, we will put ragi and rice flour. Okay. What's the form of ragi? Is that a liquid or a powder or Oh, what? it's a powder. Powder. Something like a yeast. Okay.
Anong ragi? It's powder. Powder. Plastic lang ang gagamitin ninyo. Ang kaaway ng ragi ay metal. Hindi nyo pwede, pagkikita ko sa inyo mamaya, susundutin natin ang plastic. Hindi kayo pwedeng gumamit ng aspile o karayom. Toothpick lang, hindi pwede tinidor. Metal ang tinidor. Kaaway nito ang metal. Itong nilalagay kong ito, ragi ito. Ito ang magpapatubo. Itong ragi, kinukuha nito, ito ay molds na kinukuha nila sa ilalim ng dahon ng gumamela. Ito yung sinasabi ko sa inyong rice flour na commercially available kahit sa palengke. Nagpunta ako sa Alfonso, Cavite, meron na silang ganyan kahit sa palengke, rice flour. Kung wala kayong makita, yung bigas, dikdikin ninyo, pwede rin yun. Ang roll lang ng rice flour dito ay para sipsipin yung tubig. Equal amount din. Kung 1 teaspoon yun, 3/4 teaspoon, tinatansya ko lang more or less, 3/4 of a teaspoon. 1 kilogram. 1 kilo, of soya. 3/4 teaspoon ragi, 3/4 teaspoon of rice flour. Tapos, haluin nyo lang, ihalo nyo. Pwede kayong tumingin. Kung malinis ang kamay nyo, pahihipo ko. Hindi na po. Pero kung marumi kamay nyo, hindi ko pahihipo. Dadami. Pero makikita nyo, medyo natutuyo agad siya. Oh. Gayon ko lang nilagay kanina, medyo basa yan. But the moment I added the rice flour and the ragi, my God, I added only 3/4 of a teaspoon. And the amount is 1 kilo. Oh, look, oh. Tuyo na, agad. Lahat po, mga materials, puro plastic po. Puro plastic. Oo, hindi pwedeng metal. Hindi ha? pwede. Huwag niyong Hindi pwedeng ipilat. metal. Ito, wala naman, hindi siya lalaki. Oh, yung reaction ng metal. Oo, oo. Ito, pwede itong hindi kahoy lalaki. na babilaran. Binibilad ko siya sa shoe rack or dito sa Plastic. plastic tray. Pagkahalong-halo na, hindi nyo ibibilad. Ilalagay nyo lang sa isang tabi, wag nyong gagalawin. Ayaw niya ng malamig, ayaw din niya ng sobrang init. Pag nakita nyo na medyo siya pinapawisan, tapatan nyo ng electric fan. Ambisyon. Ambisyosa po, ganyan. Meron niyang kwan, temperotot. Betempe siya. Tempe talaga. Doon sa sinaksakan mo ng kwan. May Tatansyahin ko na lang, no? More or less, yung 170 grams. Ang estansyado ko eh. 170 grams, yung apat na itong scoop na to, yun lang yan. Ngayon, wag yung pupunuin ganyan. Kasi mag-expand pa siya. Kaya, oo. Kaya ang seal niyan, banda rito lang, dito lang. Mga 1/8 to inch from the Basta more or less, mga 3 inches. 2/3 yung dami. Sabi, mga kailangan. Papakita mo. Tansyado niya. Oh, paano kung walang sili? Kandila! Yun. Katon! Para naman hindi kayo magsil ng mali. Ayun. Mga 1, 2, 3 inches. 3 inches from top. More or less, mga 3. Oh, putulin mo nga. More or less. Yan. Pa-flat yung ganyan. Kita nyo, toothpick, na? Okay? Mag-upisa ka na. Siguro 1 centimeter pagitan. Butas sa dalawa. Para siya makabreathe. Actually, pag umalsa na yan, matatakpan na rin yung mga butas na yan eh. Para siya makabreathe. Actually, pag umalsa na yan, matatakpan na rin yung mga butas na yan eh. Natin na. Walang daya na. Madali na siyang balatan. Ang ginagawa namin technique dyan, ayan. Yung nasa ibabaw,
kinukuha na lang niya ng strainer. Strainer talaga.